Sa mabuting balita ngayon, sinabi na Jesus na siya ay aalis, ngunit hindi niya tayo iiwan. Sa halip, isusugo niya ang Espiritu Santo. Kahit na nalulungkot ang mga alagad, ipinaliwanag niya na mas mabuti ito, sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu Santo, mananatili ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay, hindi lamang sa tabi nila, kundi sa kalooban nila. Inilarawan ni Jesus ang gawain ng Espiritu Santo. Ipapakita niya kung ano ang kasalanan, kung ano ang matuwid, at kung ano ang kahatulan. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo ang gumigising sa ating konsensya. Siya ang tahimik na tinig na nagsasabi sa ating, ito ay tama o ito ay mali. Hindi siya nananakit o nananakot, kundi nagbibigay liwanag upang makita natin ang katotohanan tungkol sa ating sarili. Minsan, iniiwasan natin ang tinig na ito. Kapag may mali tayong nagawa, mas gusto nating magdahilan o magbulag-bulagan. Ngunit ang Espiritu Santo ay patuloy na kumikilos, hindi upang ipahiya tayo, kundi upang akayin tayo pabalik kay Kristo. Sapagkat ang tunay na layunin niya ay hindi upang husgahan tayo, kundi upang tulungan tayong magbago at mamuhay sa katotohanan. Ipinapakita rin ng mabuting balita na ang kasalanan ay hindi lamang paggawa ng mali, kundi pagtanggi kay Kristo. Ang matuwid ay ang pagbabalik sa Ama, at ang kahatulan ay ang pagkatalo ng kasamaan. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo ang nagbubukas sa ating mga mata upang makita na si Kristo ang daan, at ang kasamaan ay walang huling salita at laban. Paanyaya sa atin ngayon na makinig sa tinig ng Espiritu Santo sa ating puso. Huwag takasan ang katotohanan, kundi yakapin ito at hayaan ang Diyos na baguhin ang ating buhay, sapagkat ang Espiritu Santo ay hindi lamang nagtuturo. Siya ang liwanag na gumagabay sa atin sa kadiliman tungo sa buhay.